Hello, tita? Hello, Iha? Nasaan ka na ba? Malapit na po ako, tita. Siguro mga 1 hour after po nitong biyahe ko. Nandiyan na ako sa inyo. Gabi na masyado. Gusto mo bang ipasundo na lang kita? Huwag na po, tita. Hintayin niyo na lang po ako. At saka maaga pa naman eh. Sigurado ka ba, Iha? Madilim sa dadaanan mo. Ayos lang ho. Sige na, tita. Ibababa ko ng tawag. Baka makalagpas po ako sa bababaan ko. O siya, mag-iingat ka. Salamat po. Ay, sa wakas. Nakarating na rin. Ang dilim naman dito. Wala man lang tricycle na dumadaan. Hindi bali na nga lang. Lalakarin ko na lang. Huwag kang matakot, Lara. Makakarating ka rin sa bahay ng tiyahin mo. Sino yan? Tulungan niyo ako! May aswang! Tulong! Ay, Diyos ko! Animal! Bumagsak ang aswang sa tabi ko. Napasigaw ako nang makita ko ang butas nitong ulo dahil sa tama ng bala. Lumayo ka sa akin! Bitawan mo ako! Lumayo ka sa akin! Napasigaw ako nang maramdaman ang isang malamig na kamay sa braso ko. Miss, huwag kang matakot. Wala na yung aswang. Dinilat ko ang mga mata at bumungad ang mukha ng isang lalaki sa harapan ko. Sa sobrang takot, ay bigla ko siyang niyakap. Salamat. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Anong salamat? Hindi sapat ang pasalamat mo. May kapalit ang pagtulong ko sa'yo. Magandang araw, Miss Ligaya. At sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ako nga pala si Lara. Hindi ko tunay na pangalan. Nakahiligan kong makinig ng mga kwento sa channel ninyo bilang pamatay oras. Kaya naman naisipan kong ibahagi sa inyo ang tungkol sa nangyari sa akin nung minsan akong dumayo sa probinsya ng aking tiyahin upang magtrabaho bilang katulong. Matagal ko nang isinekreto. Pero ngayon, handa na akong isiwalat ang lahat. Nagbago ang lahat nang alukin ako ng isang milyonaryong abogado na magpanggap bilang asawa niya. Noong una, hindi ako agad pumayag sa sinabi niya. Pero noong mag-alok siya ng malaking halaga, agad din akong napapayag. Nagsimula kaming tumira sa iisang bubong upang ipakita sa lahat na mag-asawa nga kami. Nang magsama kaming dalawa, unti-unti kong napapansin ang mga bagay na hindi ko kayang tanggapin. Anong kapalit ng pagtulong mo? Pera ba? Pwede naman, kaso magkano lang ang dala ko eh. Hindi ko kailangan ng pera mo. Eh kung hindi naman pala perang kailangan mo, eh di ano? Simple lang. Magpanggap ka bilang asawa ko. Nababaliw ka na ba? Anong magpapanggap na asawa? Mawalang galang na po. Pero iba na lang ang pagtripan mo. Hindi ako pumunta dito para dyan. Nagpunta ako dito para sa trabaho. Salamat na lang sa pagligtas mo sa akin. Tao po? Ate? Nandito na ako. Ate? Oh, Lara. Butit nakarating ka na. Mukhang may kasama ka ata. Ay, hala. Magandang gabi ho. Good evening. Talagang sinundan mo pa ako, ha? Kilala mo ba siya, ate? Aba, oo naman. Siya si Attorney Gio Alvarado.
Sikat siya na abogado dito sa atin. Pasok na kayo. Nay! Nandito na ako si Lara! Sandali ha, kukuha lang ako ng tubig. Oh, eto. Oh, uminom na muna kayo ng tubig. Hindi na. Okay lang naman ako. Salamat, ate. Upo muna kayong dalawa. Tumango lamang ang lalaki sa kanya bago maupo. Lumabas agad si Tita Alba mula sa kanyang kwarto at gulat na gulat siya nang makita kung sino ang kasama ko. Bakit magkasama kayong dalawa? Niligtas niya ho kasi ako. May aswang kasi na sumalakay sa akin kanina. Ay, Diyos ko po, ayos ka lang ba, iha? Nasaktan ka ba? Ayos naman, tita. Mabuti na lang dumating ka agad si attorney. Naku, attorney. Maraming salamat ho sa pagligtas mo sa pamangkin ko. Tumayo ang lalaki at naglalakad-lakad sa loob ng bahay ng aking sahin. Let me get straight to the point. Meron akong inaalok sa pamangkin mo. Dahil para sa akin, hindi sapat ang salitang pasasalamat. Ano yun? Gusto kong magpanggap siya bilang asawa ko. Naku, tita. Ayokong pumayag. Tsaka hindi ko naman kilala yan, no? 2 million pesos. Ha? 2 million pesos? Yeah, that's my payment to you. Basta magpanggap ka lang bilang asawa ko. Hindi ba ito prank? What? Of course not. Sigurado ka sa 2 milyon? Masyadong malaki ang perang yun. If you want, I can double it. Ang laking halaga nun, Lara. Sobra-sobra yun sa kailangan mo para maipagamot ang nanay mo. Paano naman kami nakakasiguradong totoo yung inaalok ninyo? I'm true to my words, ma'am. We, kabag-abogado raw. Mga sinungaling. Lara, ang bunganga mo. Sorry po. Naglabas ng isang papel ang lalaki at iniabot sa akin matapos itong sulatan. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang nakasulat sa tseke. $4 million pesos? Ano? 4 million pesos na? Patingin nga ako. Patingin din ako. Lumapit si Tita Alba at Ate Mia para tignan ang laman ng tsekeng inabot sa akin. Kung ako sa'yo, papayag na ako. Saka ang gwapo niya, no? Tapos marami pang pera. Ewan ko sa'yo, ate. Ano? Papayag ka ba o hindi? Aalis na lang ako para maghanap ng iba. Malaki ang halagang yun, Miss Ligaya. At alam ko na sa mga sandaling yun ay kailangan ko talaga. Kaya bago pa man makaalis ang lalaki, pinigilan ko na ito. Papayag na ho ako. Sigurado ka na ba? Sigurado na ho ako. Sige. Bukas, babalik ako dala ang kontrata. Hindi pwedeng sa salita lang tayo magkakasundo. Isang tango lamang ang sinagot ko sa kanya. Pagkaalis niya, tsaka ako nilapitan ni Tita Alba at Ate Mia. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Opo, tita. Tsaka sayang naman yun. Pwede kong magamit ang pera para mapagamot si nanay. At para mapag-aral din ang iba kong kapatid. Pwede ko rin kayang matulungan. Naku, wag na. Ayos lang naman kami ng nanay. Ikaw ang inaalala namin, no? Pero sa bagay, kahit ako papayag din. Ang gwapo noon kasi noon. Ay, naku, Mia, ikaw na bata ka. Totoo naman, Nay. Ang dami kaya may crush kay attorney dito sa baryo. Bukod kasi ang gwapo, matalino't mayaman pa. Napapailing na lamang si Tita Alba sa pinagsasabi ni Ate Mia, habang ako naman ay natatawa na lamang.
ate talagang kulit. Ano? Tuloy na ba talagang desisyon mo? Opo, tita. Tsaka tama naman siya. Hindi sapat ang pasasalamat ko sa kanya. Dahil utang na loob ko ang buhay ko sa kanya. O siya, magpahinga ka na. Malayo pa naman ang biyahe mo. Panigurado pagod ka rin. Sige po, tita. Ate, pasok na ako sa kwarto. Tumango na lamang si Ate Mia sa akin. Pumasok na ako sa kwarto at inayos ko agad yung mga dala kong gamit. Habang ginagawa ko yon, hindi mawala sa isip ko ang tungkol sa aswang na sumugod sa akin. Kung hindi dumating ang lalaki, baka isa na akong malamig na bangkay nung gabing yun. Ano ba yan? Kararating ko pa lang. May mga kababalagan na kaagad. Lara, matulog ka na ha. Huwag na magpupuyat ha. Opo ate, matutulog na rin ako. Tinatapos ko lang tong ginagawa ko. Hindi ko na narinig pang sumagot si ate sa akin. Nagpatuloy ako sa pag-aayos ng mga gamit hanggang sa nakatulog ako sa sobrang pagod sa biyahe. Kinabukasan, maaga akong nagising at ang una kong ginawa ay ang maligo at mag-asikaso sa umaga. Good morning ate. Good morning tita. Magandang umaga rin. Ang aga mo naman atang nagising. Oo nga, at saka nakaligo na rin siya. Maaga lang mong nagising. Kain na po tayo. Naganda na rin ako ng almusal. Tara na po sa kusina. Anong oras nga pala pupunta dito si attorney? Hindi ko po alam. Baka po mamaya pa. Oh, baka siya na yun. Ako nang titingin sa labas kung siya na nga ba yun. Ay, akala ko siya na. Magandang umaga ho. Isang babae ang bumungad sa akin pagkabukas ng pinto at hinahanap niya si Tita Alba. Sandali lang po. Tatawagin ko lang si tita. Oh, Lara, siya na ba yun? Ay, hindi ate. Si tita Albang hinahanap. Saglit at pupuntahan ko lang yung nasa labas. Lumabas na si Tita Alba para puntahan ang babae, habang kami naman ni Ate Mia ay nagpatuloy sa pagkain. Buong maghapon akong naghintay noon sa binata, pero hindi siya dumating. Darating pa kaya si attorney? Maggagabi na wala pa rin siya. Hindi na siguro ate. Baka nagbibiro lang yun. Nanonood kami ng balita noon nang biglang may kumatok. Si Ate Mia ang nagbukas ng pintuan. Oh, attorney! Good evening ho. Pasok kayo. Pumasok na ang lalaki sa loob at nagulat ako nang makita ang malaking sugat sa kanyang braso. May sugat ka. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pasensya na kung hindi agad ako nakapunta. May inasikaso kasi. Dala ko na nga pala yung kontrata. Lara, papasok muna kami sa kwarto ng ate mo para makapag-usap kayong dalawa ng maayos. Sige tita. Ikaw na ang bahala dyan ha. Galingan mo para sa kinabukasan. Loka-loka ka talaga ate. May sasabihin pa sana si Ate Mia sa akin, pero hinila na siya paalis ni Tita Alba. Kaya naiwan na kaming dalawa sa sala ng lalaki. Upo muna kayo. Hindi pa tayo formal na nagkakakilala. I am Attorney Gio Alvarado. Lara po. Nilabas niya kaagad ang isang folder sa bag niya
na agad niyang inabot sa akin. Pagkabukas ko noon, ay bumungad sa akin ang kontrata para sa pagpapanggap ko bilang asawa niya. Basahin mo. Tumango lamang ako sa kanya at sinimulan ang pagbabasa ng kontrata. Ano? Magsasama tayo sa isang bahay? Yes. Mag-asawa tayo. Kaya kailangan magkasama talaga. Pero, hindi pwedeng magkasama sa isang kwarto? Busy akong tao. Tsaka maraming kwarto sa bahay ko. Okay. Hindi siya sumagot sa akin. Nagpatuloy ako sa pagbabasa ng kontrata. At nang maayos na, ay tsaka ako pumirma. Kailangan natin magmukhang totoo sa harap ng ibang tao. Malinaw? Opo. Ano bang kailangan kong gawin? Simple lang. Kapag may bisita o nasa labas tayo, tawagin mo akong asawa. Huwag mong ipapakita na hindi tayo close. Kaya ko yan. Siguro. Kunin mo ng mga gamit mo. Bakit? Aalis na ba tayo agad? Yes. Paano yung bayad mo sa akin? Huwag kang mag-alala. Ihuhulog ko yun sa bangko mo. Tsaka ako na bahala sa pagpapagamot ng nanay mo. Thank you, attorney. Gio na lang. Sige, saglit lang. Aayusin ko lang ang mga gamit ko. Aaminin ko, sobrang desperada na ako ng mga araw na yon, Miss Ligaya. Kaya agad-agad kong tinanggap ang alok na magpanggap bilang asawa ng isang abogado. Nagpaalam na rin ako kina Tita Alba at Ate Mia bago umalis kasama si Gio. Bumisita ka pa rin dito, ha? Oo naman ate kapag may oras. Gusto ko lang sanang walang makaalam ng tungkol dito. Makakaasa ho kayo, attorney. Thank you, Manang. Lara, let's go. Umalis na kami ni Gio. Madilim na nang makaalis kami sa bahay ni na Tita Alba. Sakay ng kotse niya, tinahak namin ang daanan papunta sa kanyang bahay. Madilim na ang kalsada at tanging ilaw mula sa kanyang sasakyan lang ang nagsisilbing liwanag namin. Ano nga pala yung nangyari doon sa aswang na sumugod sa akin? Bakit mo natanong? Curious lang ako. Di ba napatay mo siya kagabi? Nasaan na yung katawan niya? Huwag mo nang hanapin yung wala na. Ang mahalaga, ligtas ka. Ang sungit naman. Mabilis lang kaming nakarating sa kanyang bahay dahil hindi naman ito kalayuan mula sa bahay ng aking tiyahin. Pero napansin kong mag-isa lang itong nakatayo sa malawak na lupain. Pumasok na kami sa loob. Nilibot ko ang mata sa paligid. Malaki ang bahay. Masyadong malaki para sa isang taong mag-isa lang na nakatira. Ang laki naman ng bahay mo. Hindi ka ba natatakot dito? Hindi. At saka sarili ko tong bahay. Bakit naman ako matatakot? Masyadong malaki tong bahay mo. Tapos wala ka malang kasama. Kaya ko naman ang sarili ko. Bilisan mo na para mahatid kita sa kwarto mo. Dito ang kwarto mo. Wala ka nang dapat pang ayusin. Dahil napalinis ko na rin yan. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako dyan sa telepono. Dahil hindi basta-basta pwedeng pumunta sa kwarto ko. Bakit naman? Ayoko nang istorbo. Busy ako sa mga kasong hinahawakan ko. Okay, sige. Salamat nga pala ulit. At doon ay nagsimula ang pagpapanggap namin ni Attorney Gio. Mabilis na kumalat sa baryo ang tungkol sa aming dalawa. Maraming nagtataka noon tungkol sa akin, kaya naman kapag may mga bisita o kaya may pupuntahan kami,
Talagang nagpapanggap ako bilang asawa niya. Huwag kang malikot, may mga tao. Kailangan ba talagang maghahawak tayo ng kamay? Siyempre naman. Ano na lang iisipin nila kung malayo tayo sa isa't isa? Okay, honey. Napangiwi siya sa sinabi kong yun at mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Maraming nakatingin sa amin noon, Miss Ligaya. Kaya ramdam ko ang kabog ng aking dibdib. Nung araw na yun ko rin nalamang isa siyang magaling na abogado. Halos lahat ng kasong nahawakan niya ay naipanalo niya. Ang galing mo, no? Bakit naman? Narinig ko kanina sa mga tao na magaling ka raw na abogado. Tsaka nakwento ni Ate Mia yung tungkol sa'yo. Nasa sasakyan na kami noon at pauwi na sa kanyang bahay. Nag-aagaw ang liwanag at dilim habang bumabiyahe kami. Totoo ba talagang marami ka ng kasong naipanalo? Oo, marami na. Ilang taon ka na bang abogado? Magdadalawang taon pa lang. Anong kaso yung pinakamabigat mong nahawakan? Marami na eh. Hindi ko na matandaan yung iba. Tumango ako at ngumiti na lamang sa kanya. Nagpatuloy na lamang siya sa pagmamaneho. Naghiwalay kami ng landas pagkarating sa kanyang bahay. Siya, dumiretso sa kanyang opisina, habang ako naman ay nasa kwarto na. Ay, sukas. Makakapagpahinga na rin. Makapanood na nga lang para hindi ako maburyo. Buong gabi akong nasa kwarto nung gabing yun para manood ng mga pelikula. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi ko namamalayang ilang pelikula na ang napapanood ko. Ay, nakakaantok naman. Napagdesisyonan kong patayin na lang yung cellphone ko. Inayos ko ang paghiga at unti-unti akong nilamon ng antok hanggang sa pumikit na ang mga mata ko. Halimaw! Wag! Wag! Tumatakbo ko sa gitna ng isang malawak na kagubatan. Habol hininga at nanginginig ang kamay habang lumalayo sa halimaw. Tulong! Tulong! May halimaw! Tulong! Nagpatuloy ako sa pagtakbo nun, palayo sa halimaw na humahabol sa akin hanggang sa unti-unti na ako nitong lapitan. Pero sa isang iglap, nawala na lamang ito. Wag! Lumayo ka sa akin! Halimaw! Wag! Naputol ang pagsigaw ko nang magising akong pawis na pawis. Ramdam ko ang malakas na tibok ng aking puso. Bumangon ako noon para tignan ang oras sa aking cellphone. Alauna na pala ng madaling araw. Ano yung panaginip ko? Bakit may halimaw na humahabol sa akin? Akala ko totoong hinahabol ako ng halimaw. Gio, sagutin mo, please. Takot na takot ako noon, kaya naisipan ko siyang tawagan. Pero hindi siya sumagot sa akin. Pupunta na nga lang siya. Bumaba ako para pumunta kay Gio, pero wala siya sa kanyang kwarto. Kaya naman pinuntahan ko siya sa kanyang opisina. Gio, nandyan ka ba? Pasensya na kung nandito ako. Hindi kasi sumasagot sa telepono. Pwede bang patulog sa kwarto mo? Natatakot kasi ako eh. Hindi siya sumagot sa akin kaya naisipan kong baka tulog na siya noong mga oras na yon.
Napagdesisyonan kong bumalik na lamang sa kwarto ko sa kabila ng takot na nararamdaman ko. Sa sobrang takot ko, mabilis akong napatakbo at hindi ko na alam kung saan ako patungo. Pero bago pa man ako makalayo, isang malamig na kamay ang humawak sa akin. Wag! Bitawan mo ako! Wag! Ako to! Lumingon ako at nakita ko si Gio na nakatayo sa likuran ko. Hindi ko alam kung paano na lang siyang biglang nandoon. Sa sobrang takot ko, ay bigla ko na lamang siyang niyakap. Saan ka ba galing? Kanina pa ako kumakatok doon sa kwarto mo tsaka sa opisina mo eh. May tiningnan lang ako sa labas. Ano bang nangyari? At saka gabing-gabi na, bakit gising ka pa? Nanaginip kasi ako na hinahabol ako ng halimaw kaya gusto ko sana makitulog muna sa kwarto mo. Alam mong hindi pwede. Please, please. Isang gabi lang talaga. Oh, bakit may dugo ka sa damit mo? Anong nangyari? Bakit may dugo? May tinulungan lang ako sa labas kanina. Nasugatan kasi. Akala ko naman kung ano na nangyari sa'yo. Masyado ng gabi. Bumalik ka na sa kwarto mo. Sandali lang. Kahit isang gabi lang, please. Natatakot talaga ako. Sige na nga. Pero doon ka matutulog sa opisina ko. Oo, salamat. Bilisan mo na. Pagbukas ng pinto, sinalubong ako ng malamig na hanging dumampi sa balat ko. Pagpasok sa loob, bumungad ang mga estante ng makakapal na librong nakahilera na para bang matagal nang hindi ginagalaw. Sa gitna ng silid, nakalatag sa mesa, ang makakapal na bunton ng mga papeles. Doon ka matulog sa sofa. Ikaw, paano ka? May gagawin pa ako. May inaasikaso akong bagong kaso. Ganun ba? Tungkol naman saan? Tungkol sa isang dalagitang pinagsamantalahan ng mga kalalakihan. Nanlamig ang katawan ko sa kanyang sinabi, Miss Ligaya. Para bang may halong galit ang bawat pagbigkas niya. Magtatanong pa sana ako, pero hindi na natuloy dahil pinigilan na niya ako. Matulog ka na at may gagawin pa ako. Sumunod na lamang ako sa kanyang utos, kahit na may bigat pa rin sa aking dibdib. Mabilis na lumipas ang araw. Kita ko kung paanong asikasuhin ni Gio ang tungkol sa kasong hawak niya. Sa sumunod pang araw, umalingaw-ngaw ang balitang natagpuang patay ang mga sospek sa gilid ng bangin. Lahat sila, wakwak ang leeg. Diyos ko po, grabe naman yung ginawa sa mga lalaki. Ano nangyari sa kanila, ate? Sila yung suspect sa kasong hawak ni Gio, ah. Sigurado ka ba? Oo, ate. Nakita ko yung mga picture nila dun sa bahay ni Gio. Ay, Diyos ko. Ang lala ng ginawa sa kanila. Sa itsura ng mga bangkay nila, mukha silang inatake ng isang aswang. Tumako ang mata ko sa mga bangkay. Lahat sila, dilat ang mga mata. Wasak ang mga leeg na halos makita na ang putol na lalamunan. May mga pasa din sila sa katawan na tila galing sa isang bugbog. Isa-isang kinuha ang mga bangkay at napatigil ang paghinga ko nang magtama ang mga mata namin ng isa sa mga bangkay. Ang lala ng ginawa sa kanila. Parang hindi basta-basta halimaw ang sumugod sa kanila. Mukhang matindi ang galit. Kawawa naman. Ay, tara na nga, Lara. Buti pa umuwi na tayo at nag-aantay na sa atin si nanay. Nay! Nandito na ako kami. Magandang araw po, tita. Magandang araw din. Oh,
Anong nangyari sa inyo at parang namumutla kayo? May mga patay kasing natagpuan na doon sa bandang bangin. Mga patay? Opo, yung mga suspect sa panggagahasa sa apo ni Lolo Ben. Oh, Diyos ko po. Ang lala na nangyari sa kanila, Nay. Yung mga lieg nila wasak na wasak. Ay, oh, Diyos ko. Kaawa-awa naman ang mga sinapit nila. Tahimik lamang akong nakikinig sa mga pag-uusap nila. Hanggang sa tumingin si Tita Alba sa gawi ko. Hindi bang asawa mong may hawak sa kasong yun? Nanalo ba sila? Opo. Pero ang sabi niya sa akin, malakas daw ang impluensya ng mga sospek, kaya malakas ang tsansang makalaya pa rin. Pero grabe yung nangyari sa mga suspect, ha? Mukhang matindi yung galit ang gumawa sa kanila. O siya, magmerienda na lang muna tayo para mawala yung stress nyo na nakita nyo kanina. Damihan mo lang ang kain, Lara, ha? Namiss kita rito. Ang busy mo na magmula nung sumama ka sa abogadong yun. Si tita talaga. Kumusta naman ang buhay may asawa? Si ate talaga nang aasar pa. O ano nga, kumusta? Ayos lang naman ate. Mabait si Gio pero busy siyang tao. Ganun siguro kapag abogado. Oh, kumain na muna tayo ng merienda. Salamat, Nay. Thanks tita. Nakangiting tumango lamang sa amin si Tita Alba. Buong araw akong nasa bahay nila para makipagkwentuhan. Bandang hapon na nang maisipan kong umuwi sa bahay ni Gio. Pagkarating ko doon, naabutan ko siyang nagbabasa ng dyaryo. Good afternoon. Good afternoon. Kumusta? Ayos lang naman ako. Ikaw, wala ka bang bagong kasong hahawakan? Wala pa. Umupo ako sa harapan niya. Ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa labas. Tahimik lang siyang nagbabasa noon nang bigla kong sabihin sa kanya yung tungkol sa mga natagpuang patay. Alam mo na ba yung nangyari sa mga sospek sa kasong hawak mo? Bakit? Anong nangyari? Natagpuan silang patay dun sa may bangin. Lahat sila wasak ang leeg. Anong masasabi mo? Sa lala ng ginawa nila sa biktima, dapat lang sa kanila yon. Baka yun ang parusa nila. Napatingin ako sa kanya. Baka sa mukha niya ang matinding galit. Ramdam ko ang bigat sa mga salitang sinabi niya. Ang lala naman ang ginawa sa kanila. At saka di ba may batas naman na magpaparusa sa kanila? Madaya ang batas, Lara. Hindi lahat napaparusahan ng tama. Kaya yung nangyari sa kanila, kapalit yun ng masasamang ginawa nila sa kanilang kapwa. Sa bagay. Pero nakakatakot pa rin talaga. Huwag mo nang isipin yon. Kumusta palang pagbisita mo sa tiyahin mo? Ayos lang naman. Sige, aakit na muna ako sa kwarto. Tumango lang siya sa akin. Nakita ko pa ang pagdampot niya sa dyaryong binabasa. Umakyat na ako sa kwarto ko para magpahinga. Bumaba lang ako nung tawagin niya ako para kumain kami ng hapunan. Thank you. Wala yun. Sige na. Kumain ka na dyan. Napangiti ako habang pinapanood siya sa pag-aasikaso sa akin. Isa yon sa napansin ko kay Gio Miss Ligaya. Maalaga at maasikaso siyang tao. Hindi rin siya mahirap pakisamahan. Kumusta pala yung pagpapagamot ng nanay mo? Ayos lang naman. Salamat pala sa pera. Pagkatapos natin kumain, pwede bang ikaw na lang maghugas? Nagkakausapin kasi akong bagong kliyente. Tsaka sa susunod na araw pala, isasama kita sa munisipyo. Sige po.
Ayun na naman yung alulong. Mabilis ko lang na tinapos ang paghuhugas at dumiretso na ako sa kwarto. Nilak ko rin yung mga bintana at pintuan ko. Nahirapan akong matulog nung gabing yun dahil sa nangyari sa baryo. Hindi mawala sa isip ko yung mga mukha ng mga sospek na natagpo ang patay. Ay, ang boring. Makapunta na nga lang kay Gio. Gio? Pwede bang pumasok muna? Promise, hindi ako manggugulo sa'yo. Hindi lang kasi talaga ako makatulog eh. Gio, nandyan ka ba? Pumasok ako sa loob ng kwarto niya, pero wala siya doon. Ang tangi ko lamang nakita ay ang bukas niyang bintana. Malamig ang simoy ng hangin na parang may kasamang kakaibang amoy. Amoy dugo na sariwa. Bakit bukas yung bintana niya? Tsaka, nasa na ba yung lalaking yun? Lumapit ako at napansin ko ang maliit na patak ng pulang likido sa gilid ng bintana. Sa takot ko, agad kong isinara yun. Pero ramdam ko ang malamig na kamay ng hangin na tila humahaplos sa batok ko. Ah, Diyos ko! Dugo ba ito? Napaigtad ako at mabilis na umatras. Kinapkap ko ang cellphone ko at sunod-sunod na tinawagan si Gio. Pero wala siyang sagot. Nanlalamig na ang kamay ko, kaya napagdesisyonan kong bumalik na lang sa kwarto ko at ilock ang pinto. Hindi ko na alam kung anong oras akong nakatulog noon. Kinabukasan, maaga akong nagising at naabutan kong nagkakape na si Gio sa kusina. Good morning. Nakauwi ka na pala. Pinuntahan kita kagabi sa opisina mo pero wala ka ron. Ilang beses din kitang tinawagan pero hindi ka rin sumasagot. Morning. Oo, kakauwi ko lang. May pinuntahan kasi ako kagabi. Tsaka naiwan ko kasi yung cellphone ko sa kwarto. Ganun ba? Kagabi nakita kong bukas yung bintana sa opisina mo. Tapos may nakita akong dugong tumutulo mula sa labas. May ibon na tinamaan ng bala. Tapos dun bumagsak sa taas ng bintana. Tumango na lamang ako sa kanya bago umupo sa upuang nasa harapan niya. Kumusta naman ang lakad mo? Ayos lang naman. Tsaka pala, mag-asikaso ka na. Ay pupuntan tayo. Saan naman? Sa birthday ng isa kong katrabaho. Pasensya ka na, biglaan din. Sige. Kakain lang muna ako bago mag-asikaso. Anong oras ba dapat makaalis? Dapat mga alas 10 makalis na tayo. Tumango na lamang ako sa kanya bago kumain ng almusal. Nagpunta kami sa party na sinasabi niya. Madalas niya akong isama sa mga lakad niya at palagi niya akong inaasikaso. Kaya naman ay unti-unti akong nasanay sa pagpapanggap bilang asawa niya. Hanggang sa nakikita ko na ang sarili kong nahuhulog na sa kanya. Ay, bakit ang gwapo niya sa paningin ko? Nagkakagusto na ba ako sa kanya? Ay, ano ka ba? Bakit ba bigla ka nilang sumusulpot sa kung saan? Gulat na gulat ka naman. Tsaka bakit parang may binubulong ka? Wala lang yun. May kailangan ka ba? Pupunta ako sa palengke. Baka gusto mong sumama. Sige, isasama ako. Ay, sa attorney, magandang umaga to. Magandang umaga, Pito. Attorney, magandang umaga. Magandang umaga po, attorney. Magandang umaga din. Ang daming bumabati sa'yo, ah. Nasa palengke kami noon para mamili. Nang bigla na lamang siyang pagbabatiin ng mga tao.
Tahimik lamang siyang naglalakad. Habang ako naman, panay lang yung daldal sa kanya. Salamat. Ikaw, Lara, may ipapabili ka pa ba? Wala naman ah. Kung ganon, tara na para makauwi na tayo. Salamat. Kilalang kilala ka talaga dito, no? Sakto lang naman siguro. Sus, tingnan mo nga. Ang daming bumabati sa'yo. Baka dahil yun sa pagtulong ko sa mga kaso. Meron ka bang bagong kaso na hahawakan? Meron. Pwede ko bang malaman kung tungkol saan? Tungkol sa isang binatilyong pinatay. Ako ang abogado ng pamilya niya. Kawawa naman. Panigurado, busy ka na naman sa mga susunod na araw niyan. Oo. Hindi na ako sumagot pa sa kanya. Sumandal na lamang ako sa sasakyan. Maya-maya, nakarating na kami sa kanyang bahay. Anong ulam ang gusto mo? Ha? Bakit mo naman ako tinatanong? Siyempre, sabay tayong kakain. Anong gusto mo? Siguro adobo na lang. Sige, ipagluluto kita. Salamat. Lagyan natin ng patatas yung adobo para mas masarap. Mabuti pa nga. Nakangiting tumango lamang sa akin si Gio. Nasa kusina kami noon para maghanda ng hapunan. Pagkatapos maluto ng ulam, ay sabay na kaming kumain ng hapunan. Salamat, Gio, ha. Ang sarap ng luto mo. Nako, kumain ka na lang na mabuti dyan. Damihan mo rin ang kain mo. At doon ko mas lalong naramdaman na nagiging mas malapit na ang puso ko sa kanya. Muling nanalo si Gio sa kasong hawak niya. At inaya niya ako nung araw na yon para kumain sa labas. Congratulations, Gio. Ang galing mo. Nanalo ka na naman sa kaso. Salamat, Lara. Sulit yung pagod ko dahil nakatulong na naman ako. Sana mas marami ka pang matulungan. Mas pagsisikapan ko pa para magawa yan. Gusto mo bang lumabas? Kain tayo. Gusto ko rin kasing i-celebrate yung pagkapanalo. Sige, magbibihis lang ako. Hawak kamay kaming dalawa ni Gio habang naglalakad papunta sa isang kainan. Saan mo gustong kumain? Hindi ko alam. Ikaw na lang siguro ang mag-isip. Ganito na lang. Bumili na lang tayo ng pagkain pagkatapos punta tayo sa bahay ng tita mo. Sigurado ka ba? Oo naman. Kaya tara na para makapunta rin tayo kaagad sa kanila. Bumili lang kami ni Gio ng mga pagkain bago pumunta sa bahay ng aking tiyahin. Pagdating doon ay naabutan ko sina Tita Alba at Ate Mia na nag-uusap sa may sala. Oh, mukhang napabisita ata kayo. Magandang araw, tita. Hello, Ate Mia. Magandang araw ho. May dala kaming pagkain ni Lara para sa inyo. Naku, nag-abala pa talaga kayo. Pakila pagdalan dyan sa lamesita. Oh, bakit napabisita kayo? Si Gio po nag-ayang pumunta dito. Dapat kakain kami sa labas para i-celebrate yung pagkapanalo niya sa kaso. Naisipan ko lang kasi na mas magandang kumain kung may iba pang kasama. Nako, saglit nga, taayusin ko lang itong mga pagkain dala nyo na makakain na tayo. Salamat, Lara. Salamat, attorney. Walang anuman, tita.
You're welcome, ma'am. Let's eat. Nagsimula kaming kumain noon at magkwentuhan. Pinag-usapan namin ang tungkol sa pagkapanalo ni Gio sa kasong hinawakan niya. Napakahusay mo naman, attorney. Ilang kaso na bang naipapanalo mo? Talaga lang, Nay. Ang husay talaga niyan si attorney. I'm just doing my job, ma'am. Kumusta palang pagsasama niyo nitong pamangkin ko? Tita, nakakabigla ka naman. Maayos naman ho. Huy, ano ba? Hinawakan kasi ni Gio ang kamay ko sa harapan ng tiyahin at pinsan ko. Pilit ko pang tinatago ang ngiti ko noong mga sandaling yun. Huwag kayong mag-alala. Inaalagaan ko naman itong si Lara habang nasa bahay ko siya. Totoo ba yon, Lara? Opo, tita. Pagkatapos kumain, tinulungan ko si Ate Mia sa kusina para magligpit ng mga pinagkainan namin. Mukhang nagkakamabutihan na kayong dalawa. Hindi naman siguro, ate. Oh, Jesus! Bakit parang kinikilig ka sa kanya? Tsaka iba na yung kilos mo, ha? Ate naman. Alam mo naman kailangan ko magpanggap bilang asawa niya. Ang defensive naman. Tapusin na nga lang natin tong gawain. Hapon na nang maisipan naming umuwi ni Gio sa bahay niya. Sa mga sumunod na araw, may mga hinawakan pa siyang mga kaso. At lahat ng yon ay nanalo sa korte. Habang lumilipas din ang mga araw, tuluyan na akong nahulog sa kanya. Naisipan kong aminin yon sa kanya, Miss Ligaya. May sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Kasi... Ay, ang hirap pala ng ganito. Ano yung sasabihin mo, Lara? Gusto kita, Gio. Inaasahan ko na yung magiging reaksyon ni Gio sa sinabi ko. Pero iba yung nakuha kong sagot sa kanya. Talaga? Kung ganun, gusto rin kita, Lara. Anong sabi mo? Gusto mo rin ako? Oo. Gusto kita. At doon nagsimula ang pagiging mas malapit namin sa isa't isa. Pakiramdam ko noon, tunay na akong asawa ni Gio. Nagustuhan mo ba yung kinain natin? Oo naman. Salamat pala. Hayaan mo. Sa susunod, mas marami pa tayong pupuntahan na magkasama. Nakangiting tumango lamang ako sa kanya. Halos hindi na mawala ang ngiti sa aking labi habang nasa biyahe kami. Pero nawala yon nang makita ko ang mga nagkakagulong tao. Anong meron? Bakit nagkakagulo sila? Huwag mo nang tingnan. Umuwi na lang tayo. Ihinto mong sasakyan. Baka sakaling makatulong tayo. Dali-dali akong bumaba mula sa sasakyan ni Gio para lumapit sa mga nagkukumpulang mga tao. Diyos ko! Anong nangyari sa kanya? Hindi ko na napigilan pa ang pagsigaw nang makita ang itsura ng isang bangkay ng babae. Wasak ang leeg nito at halos maputol na rin yung ulo. Nakalawit din ang dila nito at may mga pasa sa muka.
Anong meron? Siya yung suspect sa isang kaso na hinawakan ko. Sigurado ka ba? Oo, siya nga yun. Halika na. Umuwi na tayo. Nakauwi na kami ni Gio pero hindi pa rin nawala sa utak ko ang itsura ng bangkay. Nasa kusina kami noon ni Gio at pinag-uusapan ang tungkol sa nakita naming dalawa. Bakit ganun yung nangyayari sa mga sospek sa kasong hinahawakan mo? Hindi ko rin alam. Tumawag na ako sa station. Ang sabi, mukhang makakapagpiyansa yung suspect para makalabas. Kapareho na nangyari sa mga sospek sa apo ni Lolo Ben. Mukhang alam ng aswang ang galawan nila. Diyos ko, paano nangyari yun? Natatakot na talaga ako. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pababayaan. Hindi ko hahayaang makalapit sa iyo ang aswang na yon. Salamat, Gio. Simula nung gabing yun, pinanghawakan ko na ang sinabi ni Gio sa akin. Pakiramdam ko, ligtas din ako sa piling niya. Pero may mga napansin ako sa kanya. Kagaya na lang ng madalas niyang pag-alis tuwing gabi. Gio? Nasaan ka? Gabi noon nang bumaba ako mula sa kwarto para puntahan si Gio sa kanyang opisina. Alam ko kasi kapag ganung oras ay nandoon siya para sa kanyang trabaho. Gio, nandyan ka ba? Papasok na ako, ha? Naglakad-lakad ako sa loob ng opisina niya. Pero wala talaga siya. Maski anino niya, hindi ko man lang nakita. Nasaan naman bang lalaking yun? Naging madalas ang pag-alis ni Gio sa gabi. Kaya naman hindi ko na naiwasan pang itanong sa kanya ang tungkol doon. Napapansin ko kasing madalas kang umaalis tuwing gabi. Saan ka nagpupunta? Yun ba? May mga inaasikaso lang kasi ako. Ganun ba? Palagi talagang gabi yung mga inaasikaso mo? Oo. Pasensya ka na kung hindi ako nakakapagsabi. Ayos lang naman. Basta mag-iingat ka lang. Alam mo namang may mga aswang na gumagala tuwing gabi. Oo, mag-iingat ako. Pero hindi lang doon natapos ang pag-alis niya tuwing gabi. Isang araw, napansin ko na naman ang dugo sa laylayan ng kanyang damit. Gio, nandyan ka ba? Pasok! Ano tong dugo sa damit mo? Nakita ko ang pagbigat ng kanyang balikat at bahagyang gulat sa mukha niya. Nang ilapag ko sa harapan niya ang damit na hawak ko. Ano ba talaga yung ginagawa mo, Gio? Lagi kang umaalis sa gabi. Tapos ayan, may dugo pa sa laylayan ng damit mo. Wala namang nabalitang aksidente dito sa atin. Lara, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Nasugatan lang ako nang may pinuntahan ako. Saan ka nga nagpupunta? Lara, pwede ba huwag ka na magtanong? Hindi mo kailangang malaman ng lahat. Nag-aalala lang naman ako sa'yo, Gio. Tayo magkasama sa iisang bahay. Tumayo si Gio mula sa kanyang kinauupuan at lumapit sa akin para yakapin ako. Magtiwala ka lang sa akin, Lara. Paano ako maniniwala sa'yo kung gano'n ang mga ginagawa mo? Basta magtiwala ka lang. Hindi ko hahayaang masaktan ka. Kahit ako pa mismo. Tumango na lamang ako sa kanya. Pero mabigat na ang aking dibdib mula sa mga hinala sa kanya. Ramdam kong may tinatago siya. Pero hindi ko mawari kung ano man yun. Lalabas muna ako. Pasensya ka na.
Hindi kita masasamahan. May ginagawa kasi ako. Ayos lang. Lumabas ako sa bahay ni Gio para maglakad-lakad. Ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa aking balat. Tila ba may nagmamasid sa akin nung mga oras na yun. Ikaw ba ang asawa ni G? Ay, Diyos ko po. Bigla na lang kayong lumilitaw kung saan manang. Opo, ako nga po ang asawa niya. Isang matandang babae ang biglang lumitaw sa harapan ko. Napalunok ako nang ngumiti siya sa akin at makita ang mga bulok niyang ngipin. Maputla rin yung balat niya. Mahaba ang itim niyang buhok. Tuyo rin ang kanyang labi na parang hindi pa nadadapuan ng tubig. Bakit ho ninyo na itanong? Hindi siya sumagot sa akin. Sa halip, binigyan niya lamang ako ng isang makahulugang ngiti bago umalis. Madilim na nang makauwi ako sa bahay ni Gio. Habang naglalakad, ramdam kong parang may sumusunod sa akin. Ay, sa wakas. Nakarating na rin. Halos habulin ko ang paghinga nang makarating ako sa bahay ni Gio. Ramdam ko ang malakas na tibok ng aking puso. Oh, ano nangyari? Bakit parang hinahabol ka? Parang may sumusunod kasi sa akin kanina. Sigurado ka ba? Sandali nga. Titingnan ko lang. Saglit na lumabas si Gio para tignan kung meron bang sumusunod sa akin. Bumalik din siya makaraan ng ilang minuto. Wala namang tao. Baka ligaw na hayop lang yung sumusunod sa'yo. Siguro nga. Halika na sa loob. Samahan mo ako magluto para sa hapunan. Tahimik kaming kumakain ni Gio noon. Tanging tunog lang ng kubyertos ang maririnig sa paligid nang bigla kong sabihin sa kanya ang tungkol sa babaeng nakasalubong ko sa labas. May babae ako nakasalubong kanina sa labas. Tapos tinanong niya ako kung ako bang asawa mo. Anong sabi mo? Sinabi kong asawa kita. Pero alam mo, parang nakakatakot yung itsura niya. Anong itsura? Parang kaidaran siya ni Tita Alba. Tapos mahaba yung buhok niya. Basta, nakakatakot yung itsura niya. Si Milet. Anong sabi mo? Wala. Kahit anong mangyari, huwag kang basta-basta kakausap ng kung sino man. Ha? Bakit? Basta. Kailangan lang natin mag-ingat, Lara. Makinig ka na lang sa akin. Sige. Makikinig ako sa sinabi mo. Nagpatuloy kami sa pagkain ni Gio. Hindi siya umalis nung gabing yun. Kinabukasan, inaya ako ni Ate Mia na mamasyal. Naglalakad kami noon nang muling lumapit sa amin ang babaeng nagtanong sa akin kung ako ba ang asawa ni Gio. Namiss kita, Lara. Namiss din kita, ate. Hiwalayan mo si Gio. Sino ba yan? Hindi ko siya kilala. Lumayo ka kay Gio. Iwanan mo siya. Hindi ko lalayuan ang asawa ko. Magsisisi ka sa desisyon mo. Sinisigurado ko yan. Umalis na ang matandang babae. Pero muli itong lumingon sa pwesto ko. Napalunok ako nang makita ang nanlilisik niyang tingin sa akin. Ate, tara na. Ano yun? Bakit parang galit na galit siya na asawa mo si Gio? Hindi ko nga alam, ate. Mamaya, itatanong ko kay Gio yung tungkol sa kanya. Buti pa nga kung ganun. Huwag mo na muna isipin yung babae.
I-enjoy na lang natin ang araw na to. Oo naman ate, mag-e-enjoy talaga ako. Pilit na ang saya ko nung oras na yun dahil sa kabang nararamdaman ko. Inabot ako ng hapon sa labas kakagala kasama si Ate Mia. Pag uwi sa bahay, agad kong itinanong kay Gio ang tungkol sa matandang babae. Natatandaan mo ba yung babaeng sinabi ko sa'yo? Yung nakakatakot ang itsura. Bakit? Anong meron? Nakasalubong namin siya kanina ni Ate Mia. Tapos galit na galit siya sa akin. Ang sabi niya pa, dapat daw hiwalayan kita. Huwag mo nalang pansinin ang isang yon. Paano kung hindi papansinin? Nakakatakot yung tingin niya sa akin. Ano ba talagang meron? Tsaka sino ba talaga yun? Wala ka nang dapat alamin, Lara. Ang gawin mo, umiwas ka na lang. Hindi mo ba ako pwedeng sagutin ng diretsyo? Tinatanong ko lang naman kung sino yon. Si Milet yun. Basta, umiwas ka na lang sa kanya. Ramdam ko ang bigat sa aking dibdib habang binibigkas ni Gio ang mga salitang yon. Pero naging magaan ang pakiramdam ko nang lumapit siya sa akin para yakapin ako. Ako na bahala sa lahat. Pagtiwala ka lang sa akin, Lara. Sana nga, Gio. Naguguluhan ako noon pero binigay ko pa rin kay Gio ang tiwala ko. Pero isang matandang lalaki ang lumapit sa akin para may sabihin tungkol sa kanya. Ikaw ba ang asawa ni Gio? Ako nga ho. Sino kayo? Ako si Ruel. Magandang araw po. Ako naman si Lara. May kailangan ba kayo sa asawa ko? Mali ka lang sinabahan, iha. Hindi mo dapat pinagkakatiwalaan ng kagaya niya. Habang maaga pa, lumayo ka na sa kanya. Mahal ko ho siya. Kaya hindi ko susundin ang sinasabi niyo sa akin. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ikaw na mismong umalam tungkol sa kanya. Basta ako, nagbigay na ako ng payo sa iyo at babala na hindi ka ligtas sa katulad niya. Nabalot ng malamig na hangin ang paligid matapos ang magsalita. Naiwan akong nag-iisa, naguguluhan. Ngunit pinilit kong huwag paniwalaan ang kanyang mga sinabi. Para sa akin, si Gio ay mabuting tao. Siya ang lalaking minahal ko. Pinakita niya sa akin na wala naman akong dapat na ikabahala. Pero unti-unti kong matutuklasan ang kababalaghang bumabalot sa kanyang pagkatao. Magandang umaga. Mukhang maaga ka atang nagising ah. Good morning. Oo. May bago kasi akong hahawakang kaso. Kaya heto, maaga akong gumising. Galingan mo ah. Good luck. Salamat. Naalis na pala ako. Kailangan ko pang makausap yung kliyente ko. Ingat ka. Salamat. Ikaw na bahala dito sa bahay, ha? Tumango lamang ako sa kanya, pero ramdam ko ang bigat sa aking dibdib. Isang yakap pa yung binigay niya sa akin bago siya tuluyang umalis. Naging abala si Gio sa pag-aasikaso ng kasong hawak niya. At sa muling pagkakataon, nanalo siya sa kasong yun. Kasabay nito, kumalat na ang balita tungkol sa pagkawala ng mga sospek sa kasong kanyang hinawakan. Nawawala daw ang mga suspect sa kasong hinawakan mo. Alam mo na ba yun? Oo. Huwag mo nang isipin pa yun. Ang mahalaga, nanalo ako sa kaso. Pero Gio, palaging ganun ang nangyayari. Hindi naman yata tamang parusahan ng ganun ng mga suspect. Pwede ba, Lara? Huwag na nating pag-usapan pa yan. Labas na tayo dyan. Ramdam kong umiiwas na naman sa akin si Gio.
Muling nabuksan ang panghihinala ko sa kanya nang mapansin kong nawawala na naman siya pagkasapit ng gabi. Kaya naman naisipan kong sundan siya noon. Ano ba talagang meron sa'yo, Gio? Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa lumusot siya sa isang eskinita. Napunta siya sa isang abandonadong bahay na tila hindi napupuntahan ng mga tao. Pumasok siya sa loob habang ako naman ay nagtago upang tignan siya. Diyos ko, sila yung mga sospek. Simulan na ba natin yung parusang dapat sa inyo? Nanlaki ang mga mata ko at tila tumigil ang mundo ko nang makita ang pagpapalit anyo ni Gio sa harapan ng mga lalaking nakatali. Unti-unting nabali ang leeg niya. Ang kuko niya ay humaba. Ang mga ngipin niya ay tumulis na parang lagari. Ang balat niya ay kumulubot at nagkulay abo. Malayong malayo ang itsura niya sa lalaking kaharap ko araw-araw. Sa lalaking minamahal ko. Oras na para sa parusa ninyo. Hindi maaari. Hindi ito totoo. Hindi. Diyos ko po. Halimaw. Kitang-kita ko kung paano niyang lapain ang leeg ng mga lalaking nakatali sa upuan. Madiin ang kagat niya na halos bumaon ang ngipin niya sa leeg ng mga lalaki. Siyang pumapatay sa mga sospek. Tumigil ang mundo ko sa takot. Ang lalaking minahal ko ay isa palang halimaw. Hindi ko na matiis ang nakita ko. Tumakbo ko sa dilim. Ang puso ko'y parang sasabog na sa kaba. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta ang alam ko, kailangan ko makaalis sa halimaw na nasa harapan ko. Huwag kang sumunod sa akin. Huwag ako. Iya, huwag kang matakot. Sumama ka sa akin. Hindi ka ligtas sa lugar na to. Dinala ako ni Lolo Ruel sa isang abandonadong kubo upang doon kausapin. Lolo, totoo ho bang sinabi niyo sa akin na hindi ako ligtas sa kanya? Dahil isa siyang halimaw. Isa siyang aswang. Hindi ko lubos akalaing aswang ang lalaking minahal at pinagkatiwalaan ko. Tamang nakita mo, Lara. Isang aswang ang lalaking minahal mo. Ano yung sasabihin niyo tungkol sa kanya? At saka bakit hindi kayo agad nagpakita? Kung alam niyo naman palang tungkol kay Gio. Dahil hindi naman ako taga rito, Iya. Matagal ko nang hinahanap si Gio. Isa siyang sinumpang aswang. Lahat ng kasong hinawakan niya ay may impluensya ng pinunong aswang. Pinaparusahan niya ang mga sospek gamit ang sariling pangil. Kaya pala namamatay yung mga sospek sa kasong hinahawakan niya. Hayop siya. Masyado niya akong napaniwala sa pagiging mabuti niya. Nagpakita na ba sa'yo si Milet? Opo. Anong meron sa kanya? Panigurado galit siya sa'yo dahil ikaw ang asawa ni Gio sa mata ng mga tao. Hindi ko maintindihan. Bakit naman siya magagalit? Dahil si Milet ang pinuno ng mga aswang at ang anak niya ang dapat ipapakasal kay Gio pero tumakas siya. Mag-iingat ka, Iya.
Baka sa susunod ay suguring kanila upang patayin. Kaya pala inalok niya ako maging asawa noon. Upang takasan ang pagpapakasal niya sa isang aswang. Oo, upang makatakas siya sa sumpang nakakabit sa kanya. May maitutulong po ba kayo sa akin? Gustuhin man kitang matulungan pero hindi na kaya ng katawan ko. Masyado na akong matanda para labanan ng mga aswang. At saka, matagal na akong tumigil sa pag-aalbularyo. Dati ho kayong albularyo. Oo, Iha. Pero hindi ko na kaya pa. Anong gagawin ko? Kailangan mo nang makatakas dito bago pa sumugod si Milet. Salamat ho sa pagsasabi sa akin. Aalis na po ako. Mag-iingat ka, Lara. Tumango ako sa kanya bago umalis. Madilim ang daanan habang naglalakad ako. Papalayo pa lang sana ako, pero nakasalubong ko ang hindi ko inaasahan. Si Milet. Kumikinang ang dilaw ng mga mata. Matalas ang kuko. Buhaghag ang kanyang buhok at tumutulo ang kanyang laway habang nakatingin sa akin. Sumayo ka sa akin! Saan ka pupunta, babae ka? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Na magsisisi kang inasawa mo si Gio. Tulong! Tulong! Halos maputol ang paghinga ko habang sumisigaw sa gitna ng kadiliman. Sinubukan kong tumakbo pero mabilis na nakalapit si Milet. Pero bago pa siya tuluyang makalapit sa akin, isang katawan ang humarang upang protektahan ako. Lola Ruel! Lara, tumakas ka na! Ako nang bahala sa kanya! Hayop kang matanda ka! Lara, kunin mo ang itak. May halong dasal yan. Magagamit mo yan upang protektahan ang sarili mo! Natataranta kong kinuha yung itak na sinasabi ni Lolo Ruel. Mahigpit ko itong hinawakan habang umiiyak. Matanda kang hampas lupa ka. Wala nang laban ang kagaya mo sa akin. Kitang-kita ko kung paanong kainin ni Milet si Lolo Ruel. Halos ubusin na niya ang laman ng leeg nito na naging sanhi ng pagkaputol ng ulo nito. Sinabi ko naman sa'yo na pagsisisihan mo ang desisyon mo. Dahil sa'yo, hindi masayang anak ko. Inagaw mo sa kanya si Gio. Hindi ko totoong asawa si Gio! Pakiusap! Huwag mo akong patayin! Sinungaling ka! Papatayin kita! Halos madapa ako noon sa pagtakbo palayo kay Milet. Ang bilis niyang kumilos at malakas siya. Pero lumaban pa rin ako para sa aking buhay. Lumayo ka sa akin! Ang epekto yan sa kagaya ko! Nagpatuloy pa rin ako sa paghampas ng itak na hawak ko. Sinugod ako ni Milet at isang kalmot yung binigay niya sa akin na siyang dahilan para matumba ako. Sa kabila ng pagiging sugatan ko, nagawa ko pa ring tagain si Milet sa kanyang braso. Ayop ka! Tumayo ako noon kahit sugatan na ako. Tumakbo ko noon ng pagkabilis-bilis upang makatakas sa kamay ni Milet. Pero muli na naman niya akong naabutan. Ano akala mo? Makakatakas ka sa akin! Iwan mo!
Mahigpit niyang hinawakan ang buhok ko. Sa mga oras na yon, inaasahan ko na talaga ang kamatayan ko. Pero dumating si Gio para iligtas ako. Hayop ka! Huwag mo siyang sasaktan! Traitor ka, Gio! Niloko mo kami! Lapastangan ka! Nagpakasal ka sa babaeng yan! Galit na galit akong itinuro ni Milet. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Hindi ko siya asawa! Lara! Asawa mo ko! Hindi kita asawa! Wala akong asawang halimaw! Halimaw? Anong sinasabi mo? Kaya pala naamoy ko ang dugo mo kanina. Akala ko wala lang yun. Alam ko nang tungkol sa'yo. Ikaw ang aswang na pumapatay sa mga sospek. At siguradong papatayin mo rin ako. Kaya mabuti pa magkamatayan na tayong lahat. Hinigpitan ko ang hawak na itak at itinutok ko yon sa kanila. Lara, makinig ka. Hindi kita magagawang saktan. Dahil mahal na mahal kita. Mahal natin ang isa't isa, di ba? Hindi! Hindi ako magmamahal ng isang halimaw na kagaya mo! Walang hiya ka, Gio! Ako ang dahilan kung bakit nananalo ka sa kaso. Tandaan mo, lahat ng nahawakan mong kaso ay may impluensya ko. Pagkatapos ganito ang susukli mo sa akin, hindi mo pinakasalan ang anak ko! Dahil hindi ko mahal ang anak mo, Milet. Ayoko makasal sa kanya. Aalis ako sa sumpang ito. Hindi naman talaga ako aswang dapat eh. Sinumpa niyo lang ako. Ang sumpang yan ay matagal nang nakakabit sa pamilya Alvarado. Kaya hindi ka na makakatakas pa! Kung ganon, ako ang tatapos sa sumpang yun! Sa gitna ng madilim na lupain, nagsimulang maglaban sina Gio at Milet. Traitor ka! Papatayin ko kaya ng babaeng ipinalit mo sa anak ko! Hindi ko hahayaang masaktan mo siya! Hindi hinayaan ni Gio na makalapit si Milet sa akin. Hindi ako makaalis noon dahil sa labis na takot na dumadaloy sa aking katawan. Gio! Isa kang taksel! Pinili mong ipagtanggol ang babae niyan kaysa sa sarili mong lahi! Hindi ko kayo kalahi! At hindi ko hayaang saktan ninyo si Lara! Mas tumindi ang laban ni Milet at Gio. Pareho silang malakas at hindi nagpapatalo. Lumipas pa ang ilang sandali at unti-unti na silang naging sugatan. Parehong nanghihina ang kanilang katawan habang nagsasagupaan. Mamatay ka na! Mamatay ka na! Pareho nilang bumaon ang kamay sa katawan ng isa't isa. Ang kamay ni Gio ay tumagos sa tiyan ni Milet na siyang dahilan ng pagkamatay nito. Natalo ni Gio si Milet, pero napuruhan din siya. Dumadanak ang dugo sa paligid matapos nilang maglaban. Lara, ligtas ka na. Sa kabila ng mga nangyari, lumapit pa rin ako sa kanya. Lumuhod ako sa harapan niya at hinawakan niya ang kamay ko. Hindi. Bakit? Bakit? Lara, patawarin mo sana ako. Patawarin mo ako kung hindi ko agad nasabi sa iyo ang tungkol sa akin. Alam kong nagsinungaling ako sa iyo. Pero totoo kitang minahal. Ginusto ko ring makaalis sa pagiging aswang.
Kaya palagi akong umaalis sa gabi upang makahanap ng sagot. Dahil gusto kong maging asawa na talaga kita. Huwag ka nang magsalita. Huwag ka nang magsalita. Makiusap. Mahal kita, Lara. Unti-unting nawala ng lakas si Gio sa harapan ko. Matapos ang ilang segundo, naramdaman ko ang pagtigil ng hininga niya. Hindi! Hindi maaari to! Hindi! Gio! Gio, kumising ka! Kumising ka! Unti-unti akong napapikit at tuluyang bumagsak ang katawan ko sa lupa. Hindi ko na alam pa yung mga sunod na nangyari. Nagising na lamang ako sa bahay ni Tita Alba. Si Gio! Lara, kumusta ang pakiramdam mo? Ilang araw kang tulog? Talaga. Tita, nasan si Gio? Patay na siya. Matagal mo na bang alam na isa siyang aswang? Hindi ko alam. Nalaman ko na lang din nung nakaraan. Paano niyo nalaman ang nangyari? Natagpuan kayo sa malawak na lupain. Pare-pareho kayong sugatan. Pero ikaw lang ang buhay. Si Gio, hindi ko lubos akalain na isa siyang aswang. Sa totoo lang, marami nagulat sa tunay niyang pagkatao. Hindi ko akalaing nagmahal ako ng isang aswang. Pero inaral niyang buhay niya sa akin. Hindi niya ako inayaang masaktan. Madaming nagalit sa kanya pero ang iba itinuring siyang bayani. Gusto kong bumalik sa bahay niya. Sasamahan kita papunta doon. Sinamahan ako ni Ate Mia sa bahay ni Gio. Pagpasok sa loob, doon ko napagtanto ang lahat. Tunay akong umibig sa kanya. At talagang nabulag ako doon dahil hindi ko napansin ang mga mali kay Gio. Mahal din kita, Gio. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Paalam. Hanggang sa muli. Natapos ang pagmamahalan namin na puno ng sakit at paghihinagpis. Maraming nagalit kay Gio noon nang malaman nilang isa siyang aswang. Pero ang iba ay itinuring din siyang isang bayani. Bago umalis sa baryo, marami akong natutunan sa mga nangyari sa akin. Kagaya na lamang ng katotohanang nabulag talaga ako sa salitang pag-ibig. Pinilit kong isantabi ang mga babala. Dahil sa labas ng pagmamahal ko, natutunan kong kapag sobra kang nagmamahala, kaya nitong takpan ang katotohanan. Sa ngayon, meron na akong sariling pamilya. Pero habang buhay pa rin nakabaon sa puso't isipan ko, ang pagmamahalang nagbigay aral sa akin. Kung sakaling mapili itong istorya ko sa channel, may itatanong lang sana ako sa inyo. Kagaya ba kayo ni Lara na kahit may mga problema, ay nananatili pa rin sa relasyon? O kagaya niya ba kayo na handang tanggapin ang anumang alok basta makatulong lang sa pamilya? Yung masyadong bulag sa salitang pag-ibig. Sana po, masagot niyo ako sa comment section. Masaya po ako kung makakabasa ng kahit isang sagot lang. Maraming salamat po.